Award doon yung Rookie of the Year, in-award doon kung sino yung MVP. And kapag tinatawag na yung Mythical 5, and it happened na yung Mythical 5 ay hindi members ng mga naglalaro sa championship, minsan wala pa akong nakita na pumalyan na pagtawag, wala doon yung i-award. So nandun talaga yung mga i-award ay there is one or she's one of the audience at bigla siya doon pupunta sa gitna pag tinawag yung kanyang pangalan. So ibig sabihin, bago pa man yung awarding, alam niya na. Alam niya na nakabilang siya doon, kaya nga pumunta siya doon at manood ng laro. Pero sa Oscar, pag nag-award sila ng Oscars, lalo na sa mga pelikula, usually ang ginagawa ko, kung sino yung mga candidate for Best Actor, Best Actress, Best Production, Best Movies, merong ini-invite yung Oscar that they are nominated. But it doesn't mean that they are nominated, sila na yung mananalo. Pero talagang pagkagastosan nila, yung damit nila, kasi lang nila, there will be red carpet. And pagdating mo doon, pag-upo mo doon sa loob, though you are nominated, hindi mo alam talaga na ikaw yung mananalo. Pero bakit pa rin sila umatin? Hindi dahil sa minsanan lang yung event, But you're hoping, na baka itong nomination would eventually lead you to really win the crown. So yun mo ngayon makikita yung hope, Kasi kung sa mga taong hindi umaasa, kahit nominated ka, kung negative ka agad yung approach, hindi naman ako mananalo dyan, hindi na ako ate. So parang tinanggalan mo na kaagad ng karangalan o karapatan ng iyong katauhan. Because when we hope, it's really leads us to uncertainties. Ngayon po ay marami ang nakapiskidang pangsanto. Nung nakaraan ay sa isang episodes ng Young Sheldon, ito pong si Sheldon, idol niya talaga si Albert Einstein. Kaya kung ano yung mga scientific discoveries ni Einstein at kung ano yung mga hindi niya natapos, pinipilit sundan ni Sheldon. At meron isang parang ginawa si Einstein na hindi niya natapos, at gusto na tapusin itong ni Sheldon. Yun nga lang, kahit anong solve niya, hindi niya talaga makuha yung tamang solusyon doon sa problema. Kaya sabi niya, baka may kulang sa ating approach. And he started to read about the life of Albert Einstein. At doon niya nalaman na si Albert Einstein pala ay Hudyo. Sabi niya, siguro baka ito yung kulang, So kaya ginawa niya, nagsimula na siyang magsuot ngayon ng skull cap ng mga Hudyo. At nagulat yung nanay niya ng Kristiyano. At sabi naman ng nanay niya, di ba sinasabi mo na atheist ka, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sabi niya, ayun maniniwala na ako, pero hindi bilang maging Kristiyano, but I wanted to become a Jew like my idol, Albert Einstein. Kaya sabi niya, nung sinulit niya ulit yung kanyang experiment, hindi po rin niya makuha yung solusyon. Kaya sabi ganyan ni Sheldon, kasi siguro dahil nagpanggap lang ako na Hudyo, so kailangan ko magpabinyag. So nagsimula siya ngayon mag-research kung doon ba sa kanilang neighborhood, meron mga Jewish community doon. At nung makuha niya yung number ng rabbi, tinawagan niya yung rabbi at sinabi niya na magpapabinyag ako. At tinanong siya ganyan ng rabbi, sabi sa kanya, bakit ka ba kailangan magpabinyag? Tanggap na ba ito ng mga magulang mo? Sabi niya, kahit hindi sila kaya, magpapabinyag pa rin ako. Sabi niya, bakit mo ba gustong maging Hudyo? Sabi naman ni Sheldon, because I wanted to be like my idol Albert Einstein. Sabi sa kanya ng rabbi, bago kita i-admit at binyagan, may tanong lang ako. Sa palagay mo kaya, matutunan
Einstein kapag ginaya mo siya. Diba? Sa palagay mo, pag nagpunta ka sa langit at nakita mo example si Albert Einstein doon, matutuwa kaya siya sa accomplishment mo? Baka sabihin niya lang sa'yo, wala ka na na-accomplish kasi ginaya mo lang ako. Diba? Sabi niya, even God would feel the same if we wanted to be like our idol saints. Sabi niya, pagpunta mo sa langit, hindi niya tatanungin kung sino ang paborito mong santo. Hindi kaya tatanungin kung sino yung ginaya mong santo. Ano yung itatanong sa atin ng Diyos? Itatanong niya kung ano yung ginawa natin. Ano yung ginawa natin upang mismo ang ating katauhan ay maging dakila kagaya ng santo. Kasi sa panahon natin ngayon, after nito for sure maraming magpo-post sa Facebook ng kanilang mukha together with their idolized saints. Pero after a while, magugulat ka, magpapalit na sila ng profile picture balik sa dati. May sakristan, magugulat na naman ang damit, maglalagay ng profile picture. Diba? May BYF, magpo-post na naman ng mga kung ano-ano patungkol sa mga crashes nilang sa Kristan. Diba parang at the end of the day, parang naging palabas lang ang lahat. Kaya if we wanted to really become like them and become like one of them, hindi natin kailangan mag-costume if after all, it would not really lead us to the path that they are taking in. Kaya nga po tayo nagpupupilit, ayusin yung ating katauhan sa gitna po ng ating mga kailangan, sa gitna po ng ating mga magandang ginagawa. Because all of us, we are hoping for heaven. And heaven is something that we were not able to experience. We were not able to see. We were not able to have a glimpse. Pero kagaya nga po ng butil ng mustasa, itatanim natin ito sa ating puso at nawa ang pag-asa ating inaasam ay kusang tutubo at mamamula.